Kim Chiu binuking ni OG Alcacid at Maymay Entrata sa presscon ng ASAP sa California. Hindi nakaligtas sa pang-aasar ng kanyang ASAP family si Chinite Princess Kim Chiu sa press conference ng ASAP Natin To. Sa kabila ng kanyang pagiging seryoso sa pag-aasikaso ng kanyang mga proyekto, tila natagpuan ng kanyang mga kaibigan at kasamahan sa industriya ang isang pagkakataon upang magbiro at maglaan ng kaunting ligaya sa kaganapan. Sa pangunguna ni Maymay Entrata at OG Alcacid, mukhang nabuking ang status ng love life ni Kim sa publiko sa pamamagitan ng kanilang mga biro sa presscon, habang si Kim ay abala sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa kanyang mga upcoming projects at personal na buhay. Biglang pumasok sa eksena sina Maymay at OG na may dalang mabiro at masiglang aura. Nang magtanong ang mga miyembro ng media, nagkaroon ng pagkakataon si Maymay at OG na magpasok ng kanilang mga biro. Isang umagang binigyan nila ng di inaasahang twist ang presscon sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasabi ng love life, love life. Ang hindi inaasahang panggagambala na ito ay tila nagdulot ng kasiyahan sa mga naroroon at sa mga taga-suporta ni Kim. Ang kanilang malalakas na halakhak at biro ay tila naging sentro ng atensyon sa kabila ng pagiging formal ng press conference. Hindi na rin naging palaisipan sa mga Kim Pao fans kung bakit tila ang dalawa ay tila sobrang kumpiyansa sa kanilang pang-aasar. Ayon sa ilang mga taga-masid, ito ay maaaring dahil sa pagkakaroon nila ng insider information o kaya'y isang simpleng pagkakataon ng pagkakaroon ng kalayaan sa pagpapatawa, lingid sa kaalaman ng karamihan. Bago ang press conference, nagkaroon ng isang nakakatuwang aktibidad si Kim Chiu. Isang detalye na hindi agad na ipahayag sa publiko ay ang kanyang pag-jogging session kasama si Paolo Avellino sa California. Ang aktibidad na ito ay tila isang mahalagang bahagi ng kanilang personal na oras bago ang kaganapan. At maaaring ito ang dahilan kung bakit si Kim ay mukhang masigla at puno ng enerhiya sa press conference. Isang aspeto na kapansin-pansin ay ang tila pagbabago sa aura ni Kim bago ang simula ng presscon. Ang kanyang pagiging energetic at puno ng buhay ay maaaring dulot ng kanyang physical activity na ginawa bago ang presscon. Ang pagiging active sa mga ganitong uri ng activities ay madalas na nagdudulot ng positibong epekto sa mood at overall na enerhiya ng isang tao. Marahil ang fresh energy na iyon ay nagbigay sa kanya ng dagdag na kumpiyansa na hindi mapigilan ng kanyang mga kaibigan na nagpasok ng kanilang mga biro tungkol sa kanyang love life. Sa pangkalahatan, ang presscon ng ASAP Natin To ay hindi lamang nagbigay diin sa mga professional na aspeto ng buhay ni Kim, kundi nagbigay rin ng pagkakataon sa kanyang mga kaibigan na ipakita ang kanilang malapit na relasyon sa kanya sa pamamagitan ng mga biro. Ang ganitong mga pagkakataon ay nagpapatunay na sa kabila ng seryosong mundo ng showbiz, may mga moments pa rin na puno ng kasiyahan at tunay na pagkakaibigan. Ang mga ganitong insidente ay isang magandang paalala na ang personal na relasyon at pagkakaibigan ay may malaking papel sa buhay ng mga celebrity. Sa kabila ng mga pressure at expectation ng publiko, ang pagkakaroon ng mga kaibigan na handang magpatawa at magbigay saya ay isang mahalagang aspeto ng kanilang buhay. Sa huli, ang simpleng biro at pang-aasar ay nagpapakita na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa kahalagahan ng mga proyekto o sa pagiging formal ng isang kaganapan.